Sticky lang po, Ninong. Kainin mo pa. Sobrang sarap po pala. Huwag niyo pong tigilan, ha? Ang sarap-sarap po kasi ng ginagawa niyo sa akin. Ngayon na lang ako sa pangalang Clarice. 20 years old na ako sa kasalukuyan. Ang kwentong nais ko ibahagi sa inyo ay ang kwento ng sarili kong buhay. 4 kami magkakapatid at ako ang pinakapanganay. Sa pagkakaalala ko, 10 years old pa lang ako nang iniwan kami ng aking walang kwentang ama at sumama sa Ninang Maluko. Grabe, sobrang hirap ng buhay ang pinagdaanan namin. Lalo na nga't wala naman trabaho si nanay. Naalala ko lang si Ninang Malu. Matalik siyang kaibigan ng nanay ko. Ayon pa kay nanay, magkaklase sila simula high school. At sa isang pamantasan din sila nagkolehiyo. Pero mapaglaro talaga ang buhay. Dahil si Ninang Malu pa ang umagaw sa sarili kong ama. Samantalang meron naman siyang asawa, si Ninong Ted, na noong mga panahon yun ay nasa Dubai. Madalas noon sa amin si Ninang Malu, isinasama pamangkin niya na palaki nila. Mahala ko ay patuloy ang magandang samahan sa pagitan ng nanay ko at Ninang Malu at syempre ay ng aking ama. Pero meron na palang mga lihim na nakatago sa pagitan ng dalawang taksil. Huli na nang malaman ni nanay ang tungkol sa kanilang relasyon. Kung hindi pa may isang kaibigan nila ang nagmarites sa nanay ko na madalas daw magkasama ang tatay ko at ang matalik niyang kaibigan. At ilang beses na rin silang pumasok sa mga pribadong lugar. Kaya pala noon madalas ang pagtatalo nila nanay at tatay dahil sa madalas na kinakabos ang ingreso ni tatay sa nanay ko. Ayon mga kay nanay, kulang naman eh. 4 ang anak mo. Paano naman namin kapagkakasyahin eh? Wala pang kalahati ng sweldo mo, iniintrega mo sa akin. Madalas kong marinig na reklamo ng nanay ko. Pero sa mahaba nilang pagtatalo, sa huli ay mauuwi lang din ito sa pang-iyak. Dahil si tatay ay nagagalit na hanggang isang araw. Ilang araw na hindi umuwi ang tatay ko. At umabot na ng ilang linggo, syempre naghanap na si nanay. Nagsisi nga siya dahil kahit na may kutob siya tungkol sa relasyon ni Ninang Malu at ni tatay, hindi pa rin siya gumawa ng paraan upang sugurin ang hulihin ang mga ito. Nahuwi na pala siya. Isang araw ay tuluyan na hindi umuwi ang aking ama. At ganoon din si Ninang Malu. Isang kamag-anak na asawa nito ang nagsabi na tumakas ang dalawa dahil si Ninang ay nagdadulang tao. At iyon ay sa aking ama. Dahil imposible naman na sa asawa niya na noon ay nasa Dubai. Uluyan na hindi umuwi si tatay. Awang-awa ko ay naiwan sa pagpapalaki sa amin at walang trabaho. Walang anumang meron. Ngunit wala na siyang magagawa pa. Kaya si nanay, binuhay kaming 4 bilang isang single mom. Kung ano-anong trabaho ang pinapasok nito. Ako man, sa bata akong ilalay at utong tumulong sa kanya. At syempre ang pinakamalaki kong magagawa ay mag-alaga ng aking mga kapatid. Pero kahit anong gawin namin pagtutulungan, hindi naman iyon sasapat para makapamuhay kami na mas tagana. Maraming pagkakataon na pumapasok sa eskwelang walang baon. Maraming pagkakataon na sa simula ng pasukan ay ilang peraso lang ng gamit ang meron ako na madalas sa ibigay pa ng mga kakilala. Pero kailangan kong magkagat, magsipag. Hindi pwede huminto ang buhay dahil lang iniwan kami na aming ama. Hanggang sa dumating na si Ninong Ted. Bali sa kabilang bayan lang namin siya nakatira. Nung dumating ito sa Pilipinas, pumunta naman ito sa amin at personal na humingi ng tawad. Ako tutuusin na hindi naman kailangan dahil ang malaking bahagi ng kasalanan ay nagmumula sa aking tatay. Pero walang magawa ang nanay ko at si Ninong Ted para makaganti sa mga taksi. Kaya parehas na nang hinayaan. Ilang buwan lang nanatili si Ninong Ted sa Pilipinas. Tapos ay umalis na ulit ito. Matagal itong muling hindi umuwi. 17 na ako nang muling magbalik ng Pilipinas si Ninong. Walang nagbago sa itsura nito. Guwapo pa rin ito. Matangkad, matipuno at malahas pa rin ang dating. Nalaman ko rin na hindi pa rin pala ito nag-aasawa. Nagpalipas lang ng maraming panahon sa pangingibang bansa upang tuluyang kalimutan ang ginawa ni Ninang Malu sa niya. Tungkol sa tatay ko, makalipas ang ilang taon, nalaman ko rin na 2 na pala ang anak nila. Wala na akong pakialam. Tuluyan na rin ako hindi lumapit pa sa kanya kahit na paminsan-minsan ay umuwi siya sa mga magulang niya o mga lolo-lola ko.
Tuluyan ko ng pinutol ang pisi sa pagitan namin dalawa. Ang nanay ko naman, nagsisimula na rin buuin ang sarili niyang buhay. Hindi ito nag-aasawa o nag-uuwi ng mga lalaki sa bahay. Pero paminsan-minsan ay may bumibisita rin naman sa kanya. Bagay na tinatanggap naman namin dahil wala naman kaming makitang mali. Isa pa, nakikitaan ko na rin ang pagliti ang nanay ko. Pero yun nga lang, andun pa rin kami sa mahirap na pamumuhay. Na umuwi sila ng Ted sa Pilipinas, ay pumunta ito sa amin ang bigay ng maraming mga pasalubong at binigyan kami magkapatid ng pera. At narigta ko rin inabutan niya ng pera ang aking ina. Kahit na ayaw tanggapin ng nanay ko ay pinilit pa rin niya. Ang sabi niya ay pasalubong ngayon. Natuwa rin ako na halikan ako nito sa pisngi at sabihin na ang ganda-ganda ko daw at talaga na ako. Pagkatapos may isa pa siyang sinabi kay nanay na mananatili na daw siya sa Pilipinas. At magnenegosyo na lang. Nakiusap rin ito sa aking ina na baka naman maaari kahit isa o 2 beses sa isang linggo pumunta siya sa bahay ni Ninong, ipaglaba at ipaglinis niya ito ng bahay. Noong unay nag-aanig na si nanay dahil may sarili siyang trabaho. Namamasukan kasi si nanay sa kantina, hindi kalaruan sa amin. Pero dahil sinabi ni Ninong na 1 o 2 oras lang naman niya yung gagawin, ay bumayag na rin ang nanay ko. At sabi pa ni Nino kung hindi pwede si nanay, pwede namang ako ang manili paminsan-minsan. At iyon mismo ang nangyari. Nagpapatuloy ako sa pag-aaral. Nasa senior high ako noong mga panahong yon. Hindi na gaano alagain ang kapatid ko. Kaya ang trabaho na para sa nanay sa bahay ni Nino ay ako na ang gumagawa. Kung tutuusin, wala namang mabigat na trabaho. Ilang piraso lang ang tabing niyong naglalabhan ko. Malinis din palagi ang bahay nito. Palibhasa ay mag-isa lang naman siyang natira. At doon lalong naging mas malapit ang loob namin niyong sa isa't isa. Minsan ay nagkwentuhan kami. Natanong niya sa akin kung may kasintahan na ba ako. Ikaw ba, Clarice, ay may nobyo na? Si Ninong, nagugulat naman po sa tanong niyo. Siyempre po, wala pa. Disisingito pa lang po ako. At saka, aral po muna. Mabuti yan. Ang sabi nito sa akin sabay, dilusot pa ang buho ko. Sa mga simpleng gesture ni Ninong, gaya ang dulot niya sa akin at mabihis sa pagpintik niyang puso ko. Kung bakit ay hindi ko alam, patuloy ka na lang naginampanan ang trabaho ko sa kanya at nagsipag sa akin pag-aaral. Dahil sa magandang ibinibigay sa akin ni Ninong na tinakang sweldo ko, nagagamit ko na yun sa pag-aaral at syempre ay hindi na ako mabigat kay nanay. Isang araw ay nalawa ko ni Ninong na magtrabaho na lang sa kanya. Lakas daw kasi ang kanyang negosyo, ang Monte Restaurant na kanyang kitpiklat tayo ay nagkaroon na ng branch. Ang sabi ni Ninong kahit daw magkahera na lang ako. Pero Ninong, nag-aaral po kasi ako eh. Naku, wala namang problema yan, Charis. Pwede namang pagkagaling mo sa school. Kung pagtapos ka na ng mga activities mo. Tsaka syempre pag Sabado at Linggo, hawak mong oras mo. Basta ang importante, kahit paminsan-minsan lang o kahit hindi ganun kahabang oras, may nakahalil din naman ako. Ganoon o ba? Sige po. Ang totoo po yung malaking bagay po yun sa akin at makakatulong po yun sa akin. Lalo na po kay nanay at sa mga kapatid ko. Sa sobrang tuwa ko ay halika ko pa sa pisngi si Ninong. Lalong naging maganda ang samahan namin dalawa. Nagtatrabaho na ako sa tindahan ni Ninong. Binibigyan niya ako ng magandang sweldo. Malaki ang tulong niyon para kay nanay at sa mga kapatid ko. Kahit papaano hindi na kami ganoon kakapos sa pang-araw-araw. Galante si Ninong at binibilhan din ako nito ng mga damit. Binili niya rin ako ng cellphone. Kahit na ang sabi ko pa, pwede pa naman yung ginagamit kong cellphone na second hand na naisan nala kay nanay ng katrabaho niya. Sa pagdaan ng mga araw, patuloy panlalo na may kakaibang pakiramdam sa puso ko ang lumalago. Hindi ko alam kung bakit. Parang humahanga ako yung Ninong. Palagi ko itong namimiss at iniisip na aiksin ng oras kapag magkasama kami. Palagi din kaming masaya kapag magkausap at nagbabanding. Hindi ko alam kung ang mga paminsan-minsang paglabas namin at pagkain sa labas ay may tuturing na date dahil wala namang kakaiba kundi kumakain lang talaga kami.
At ayun pa rin yung tawag ko sa kanya na Ninong. Minsan-minsan din ay sinasama niya ako sa pagsha-shopping. Pero hindi ko makitaan ang kakaiba dahil ibibili din naman niya ang nanay ko at mga kapatid. Sobrang laki ng utang na loob ko sa'yo, pare. Ang sabi pa nga ng nanay ko minsan sa kanya. Salamat, pare, at kahit may kaproblema, tayo sa mga asawa natin ay hindi nagbago ang pakikitungo mo sa aming mag-iina. Kung pare, hayaan na natin yon. Ako ay nakamubo na. Siguro naman panahon na rin para ayusin mo yung sarili mo. Mag-move on na tayo sa nakaraan, mare. Minsan ay narinig ko pang usapan nila. Alam ko namang nakamove on na rin si nanay. Dahil kung tutuusin, dapat pa nga niya ipagpasalamat na nakawala siya sa gano'ng ugali ng tatay ko. Patuloy na lumipas ang mga araw. Hanggang sa umabot na ako sa edad na 18. Ang akala ko, walang kakaiba at espesyal sa aking ika-18 taong karawan, pero nagulat ako dahil may sorpresa pala si nanay at si Nino. Marangyang party para sa aking 18th birthday. Sobrang saya ko dahil hindi ko inaasahan. Dahil masaya naman ako kahit walang handa basta malusog ang mga kapatid ko at ligtas kami lahat. Pagkatapos ng birthday ko, lalo pa akong humanga kay Nino at lalo pa siyang minahal. Ngunit sa pagdaan ng mga araw, may mga pangyayari na hindi na namin naipaliwanag. Wala kaming mga pinag-uusapan. Pero madalas, kapag pumupunta ako sa bahay ni Lino, kapag nasa sasakyan kami at magkasama para kami magkasingkahan, nagsisimula kami na magkahawak ang kamay. Paminsan-minsan binibigyan din niya ako ng halik sa pisngi at ako may tumutugon. At paminsan-minsan ay lumalapat na yung labi niya sa akin. Gano'n man, wala pa rin usapang nangyayari sa pagitan namin dalawa. Pero syempre, pagdating naman sa trabaho ay may ikat kami sa aming mga galaw. Lalo na sa harap ng nanay ko. Hanggang umabot pa rin kami sa bunto isang gabi na dinala ko ni Ninong sa isang malamig na lugar. Hindi sa bahay niya. Kung tutuusin ay pwede namang sa bahay niya kami umuwi dahil mag-isa lang naman siya doon. Ang sabi lang ni Nino, birthday niya. At nais niya mag-celebrate ako kasama. Sa una ay wala na mga kaiba. Social na hotel yon. Kumain kami ng masasarap at pumuko pa ng sariling silid. Pero magkasama kami sa isang silid. Natatakot ka ba, Clarice? Ang sabi sa akin ni Ninong habang nakaupo ako sa kama. Hindi naman po, Ninong. Pero lumapit siya sa akin at hinalikan niya ako sa pisngi. Sabay sabing, sorry daw at hindi na niya mapigilan ang mga nararamdaman niya. Hindi naman ako nagsalita. Ang totoo ay ganun din naman ang nararamdaman ko. Iba rin ang nararamdaman ko kay Ninong Pet. Sa edad nito early 40s, kaakit-ahit pa rin naman talaga siya. Malakas na malakas pa rin ang kanyang dating. Gwapo, malinis sa katawan. Mabuti at marami pa rin mga babae ang nagpapakita ng interes sa kanya. Kung tutuusin, napakapalat ko dahil ako ang napansin niya. Hinalikan niya ako sa aking mga labi at tinukon ko yun. Iyon ang simula ng biglang maalab na salpukan. Wala naman akong alam sa mga ganoong bagay roon niya si Nino. Siya ang nagturo sa akin. Pinadala niya ako sa alapaan. Sa pamamagitan pa lang ng kanyang mga halikat yakap, sa pamamagitan ng kanyang mga haplos, nararating ko ang ulat. Oh, Ninong, ang sarap naman po na ginagawa niyo. Pabulong ko pang nasambit sa kanya nang maramdaman kong pumasok ang kanyang mapalat sa loob ng suot kong blusa. Marahan yun. Mariin, pero banayad. Masarap sa pakiramdam. Hanggang tuluyan na niya akong at ako'y patuloy na naging mapagbigay na wala na ng tuluyan ang aming mga hiya. Ang aming mga agab-agab tungkol sa nararamdaman o maaaring sabihin ng isa't isa. Naghalikan kami na parang mga uhaw at gutom na gutom. Mahusay magdala at umalik si Nino. Tao naman, mabilis na matuto. Nakaramdam ako ng hiya ng tanging paloob na pag-ibaba na lang pala ang natitira kong yun. Bigla akong pinakyoba ng aking kamay ang aking dibdib pero ang sabi ni Nino, Huwag, Clarice. Napakaganda mong bata at kahit sinong lalaki, mabapanib sa'yo. Talaga po ba, Nino?
Ang sabi ko na lang, bahagya akong tinakloban ng aking palad ang aking mata nang makita ko si Ninong na na rin ang kanyang kasuotan. T-shirt, pantalon, at ang panloob na luba kong pikinagulat dahil umikas ang malaking sawa na nakatugo sa loob ng kanyang paloob. Ang laki ho. Wala sa loob, lalas ko. Babi, nagpakitikan nino, lumapit ito sa akin at muli ako nitong pinaligaya. Hinalikan sa biskuit, sa noo, sa labi, sa kanya, sa leeg, at naglakbay patungo sa aking dibdib. Sa puson at sa aking langit doon. Doon matagal si Nino. Sige pa ho, Nino. Huwag niyong tigilan. Kasi, pinasasarapan ko ako sa ginagawa niyo. Alam kong iyon ang lumalabas sa aking bibig. At si Nino ilalo pang hinusayan ang kanyang ginagawa. Halos mabaliw ako. Dahil sa galing niya, bihasa si Nino. Bigla akong napaisip ko bakit. Nagawa pa siyang pagtaksilat ninang Malu. Sa bagay, okay na rin yun dahil kung hindi nila yung ginawa, hindi ko mararamdaman ang ganoong klase ng kaligayahan. Napakagaling at napakahusay kumain ng taraba ni Nino. Napapasin nga pa ko at nalulunod sa matinding sarap. Dahil sa ginagawa niya, hanggang sa namalayan ko na lang na nagsisimula na si Ninong lumapit sa akin. At sabi niya, kung maaari daw ba niya ako hanginin, na ate Bakladis, huwag lang mag-alala at pananagutan kita. Ang sabi pa nito, hindi ko alam ang isasagot ko pero alam kong gusto ko ang gagawin niya. Huwag kang mag-alala. Dadahan-dahanin ko naman. Marahil ay nabansin niya ang takot sa mukha ko dahil lapinin ako sa harap niya. Naramdaman ko na ang marahan na pag-aping niya sa akin. Noong una ay banayad naman at ginawa. Pero nagulat ako ng biglang katodo niya at masakit pala. Training mo. Masakit ko. Napaluhan na lang ako dahil parang hindi ko kaya pisin. Parang napunit ang aking perta. Hinalikan na lang ako ni Nino at bagay ito naghinga sa akin ibabaw. At ang sabi, mawawala rin yan iha. Huwag kang mag-alala at hindi ka naman sasaktan ni Nino. Nanagutan ko rin kung ano man ang mangyari sa ating dalawa. Nagbigay yun sa akin na kapag naglakas na loob. Upang pisil ang sakit. At patuloy na tanggapin ang kanyang ginagawa. Masakit pa ba? Ang bulong niya habang hinahalikan ako sa akin tayo niya at ang sagot ko'y konti na lang po, no? Naramdaman ko ulit ang kanyang marahang paggalaw. Wala na nga sakit. Diba na nating niya sa akin? Parang kiliti na kagigising ang aking buong pagkatao. Para akong nasa ulap sa bawat tindayag niya sa ibabaw ng katawan ko. Para akong hinihili habang nagsasalubong ko ang aming mga puhaw at sa ginagawan. Nino, sige pa po, ang galing-galing, no? At katapos, nang may mahaba-haba rin mga sandali ng aming pag-iisa, ay sinabi ko sa kanyang naramdaman ko na parang may lalabas sa akin at sabi niya huwag ko daw pigilan. Yun daw ang magbibigay ng matinding sarap sa aming pag-iisa. At sinunod ko si Nico. Tama naman siya. Ang sarap niya ng ginawa niya. Kapwa kami hinihingal, paukisan at takot. Pagkatapos na, wari bang napakalayong namin paglalakbay. Pero pares kag nahanti at masaya. Niyakap ako ni Nino at hiniga ako sa kanyang mga braso. Pangako sa'yo, guys. Hindi kita pababayaan. Pero, paano po si nanay? Sabi ni Nino, pansamantala itatago muna namin ang aming relasyon. At pagkatapos ay, pinaayos naman na ang kanyang diborsyo at anumang oras ay maaari na rin papawalang bisa ang kanilang kasal. Kahit na nga, hindi naman maghabol si Ninang Manok kasali.
Nais pa rin ni Ninong na wala daw maging problema sa aming dalawa. Natuwa ako dahil may plano naman siya para sa akin. Pagkatapos na espesyal na gabi niyon, napaulit-ulit namin inakinar sa bisa. Nagpatuloy ang aming likin na relasyon. Gumagamit na rin muna ako ng protection para kung sakali ay hindi magbunga ang aming mga ginagawa. Habang hindi pa napapawalang bisa ang kasal ni Ninong, mabuti na lang at si nanay naman ay hindi nagtutuda. Pero syempre nabigilty rin naman ako dahil nagsisinungaling ako sa kanya. Pero mahusay kami ni Ninong bilang mga artista. At masayang masaya kami kapag kami magkasama at nag-iisa. Kasal na lang ang kulang sa amin dalawa. Ako ay nagpapatuloy pa rin sa pag-aaral. Siyempre, sa suporta ni Ninong, thankful ako dahil si Ninong ang aking unang hanasan ang bumiyak sa akin at nagpatikim sa akin ng kakaibang maligayahan. Siyempre, wish ko na siya na talaga forever at sana rin mapawalang bisa na kasal niya para makapakasalan niya ako. Kaya naman ang sabi niya at ang plano naming dalawa, saka namin sasabihin kay nanay kung sakaling legal na talaga ang lahat.